Senyo at Tipsy D muling maghaharap. Lipcram hindi kayang madamay ang anak sa battle. Loni na ospital. Badang gustong tumulong. At Badang nag-public apology na. Alamin natin ang mga yan, so tara. July 2014, mahigit isang dekada na mula ngayon na magharap si Senyo at Tipsy D sa event ng Aspakan 2. Matunog na ang pangalan nila dito. Kaya sila ang main event. Balikan natin ang bahagya ang nasabing laban. Angas bes, pues panes sa akin tong tosino. Kung sila napaikot mo na para bang tubibo, mga barak kung malalim walang sinasanto tosinyo. Kahit feeling hawak ang mundo nitong sinasanto ninyo, di niya pa rin masasalo ang tagumpay. Kasi kung mapapansin nyo, ako'y kabilang globo na tagus pa. Kaya butas ang kamay ni Santo Niño. Kasi yung makakalaban mo ngayong gabi, ibang klaseng sinyo. Pag sinimulan ko na mag-joke, maraming nawawala sa pagkatino. Mas terrible at mas masakit pa ako sa tadhana magbiro. Kaya Tipsy D, ano yan pag nagkaanak ka si Tipsy? Kasi lampa ka, oo lampa ka. Nung hindi siya makalaro sa playoffs, nangihinayang pa siya. Sa computer ka na nga lang nagbabasketball, napipilayan ka pa. Ano, napipikon ka? Gusto mo ng aspakan? Gago, di mo kayang sindakin to. Ba't ako matatakot? Tinakot ko nga yung sarili kong multo. Di ako kinakabahan sa'yo kahit kamukha mo pa yung daga sa dibdib ko. At wala akong pake kung ikaw ang taga dito at ako ang bago rito. Dahil kahit saan magpunta ako ang paborito. Iikot ka sa hangin ko parang ipo-ipo. Titiklop ka sa punches ko parang ipo-iho. Ngayong umaga inalmusal ko itong tosino. Mga muchacha, iligpit nyo na yung pinagkainan kong bangkay ni Sinyo. At ang aking tutulugan, hinanda ni Mox One, kasama bisyo. Libreng pamasahe at masahe, magandang serbisyo. Kaya sana ipagpaumanin nyo kung ako ay pilyo dito. Gusto ko lang malaman ni Sinyo kung sino ang Sinyo rito. At alam ko mga sir, kanina nyo pa inaabangan kung paano ko lalaitin yung ipin nito. Gusto nyo ba ng sample? Si Tipsy D ang kumagat sa logo ng Apple. Mula nga dito, naging magkampi sila sa ikatlong 2x2 2017 at nakarating ng finals. Pero hindi sila pinalad sa tandem ng Sharon M-Site. Muli sila nagsama noong Flip Top Festival makalipas ang ilang taon. Sa isang interview ni Senyo, sinabi niyang isa si Tipsy D sa dream match niya pang makalaban. Pero mukhang malabo na nga itong mangyari dahil masyado na silang close at meron na silang alam na sekreto ng isa't isa. Kaya hindi na maganda kung maglalaban pa sila. Baka magkaroon pa ng lamat ang kanilang pagiging magkaibigan. Kung may halimbawa dalawang taong gusto mong huling makalaban na lang sa karir mo sa flip top, sino yun, Sir Senyo, at bakit? Ngayon, ang gusto ko talaga si Tipsy. Gusto ko talaga Parang rematch, mag-rematch sir. kami. Gusto ko talaga yun. Kaya yung magiging resulta ng laban namin ni Tipsy, pag nagsalubong kami ng preparado talaga kami pareho. Doon ako na-curious, kaya ako siya parang hinahamon-hamon ng rematch. Nagkita, di ba, nagsangga na kami sa 2x2, tapos nagkita kami ulit sa bahay. Kukwentuhan kami. Di tinatanong ko siya na, Tips, mag-rematch tayo. Tangay na, ayoko. Parang alam na natin yung isa't isa eh. Magtropa na tayo. Tapos parang nung ko na-realize na, oo nga no, parang paano kami maghahanda ng husto sa isa't isa kung may limit na. Kasi may alam na ako sa background niya. May alam na rin siya sa background ko. Kumbaga parang, ang sagwa naman kung magsisiraan kami tapos biglang pag birthday ng anak niya, nandun ako, tinira ko yung anak niya. Parang doon na natanggal yun. Kaya doon na natapos yung, hindi talaga pwede yung rematch na Tipsy Senyo. Kaya itong mangyayari nilang battle sa October 18 sa lugar ng Bacolod City ay siguradong friendly battle lang. Sa kabilang balita naman, isa nga si Lipcram. Sa mahusay na battle MC ngayon, line marking ang estilo niya. Bihira may personal si Lipcram, lalo pagdating sa anak ng kalaban niya. Pero minsan niya itong nagawa sa laban niya kay Yang One. Grabe yung personal si Lipcram dito sa round 3. Na umabot pa nga sa napaiyak si Yang One. Freestyle ka pa noon, pagtapos masindihan. Nakukuha pa mag-flow, puta ang tindi niyan. Habang asawa niya nandun, putok na yung panubigan. Di ba sabi niya sa'yo, di siya pupunta ng lying in
habang wala ka. Pero siya tigas muka, hindi man lang na alarma. Sabog na sabog, tuwang-tuwa, nakuha pa na tumawa. Kaya pagputok ng umaga, ayun, patay na yung bata. Pero alam niyo bang hindi kayang dalhin ni Lipcram kung ang anak niya naman ang madamay sa battle? Minsan niya itong sinabi sa naging interview niya kay Crazy Mix sa channel nitong Crazy Mix TV. So, siyempre, at the same time, hindi mo kakalimutan maging tao. Di ba? Kumaga, doon ka pa rin sa level na may limitasyon ka. Dapat naman kasi, minsan kasi sa battle, isang angulo, na mabuksan mo, kaya sumira ng pamilya, Tsaka ang pagkatao. ano ba, ng Mental isip, health. mental health. Kasi, May pinatid. lifetime yung video na yun. Kaya ako, pag may kabattle ako, lagi mo yan sa akin lang. Wala sana tayo personalan, magdami ang anak ko. Hanggang mag-aaral. Kasi hindi ko alam magagawa ko sa'yo pagtapos ng battle. Oo, makikita mo nga, ipagtawanan si Sinta Plato, pero putang ina yung maano mo yung ano ko. Pasensyado tayo. Sa kabilang balita pa, kinagulat nga ng mga fans ang post kahapon ng kapatid ni Looney na si Idol Peroramas dahil nagpost ito ng litrato kung saan nasa ospital si Looney. Agad nga nagbigay ng suporta ang mga kapwa niya battle MCs para sa agad na paggaling ng hari ng tugma. At sa huling balita, lumabas na nga nito lang ang public apology ng Tito Badang natin. Public apology ito sa pagpapakalat ng fake news about sa scandal daw ni Haisi at Looney. Yo, what's up? Ako po si Darwin Ferianesa, aka Tito Badang, no? Kaya ako ginawa tong video na to para humingi po ng pasensya at patawad kay Dice and Haisi, no? Dahil dun sa third verse ng kanta ko about sa scandal, paninira nung 2011, no? Against kay Haisi at kay Dice, no? Yun po ay walang katotohanan, ano? At pawang gawa-gawa lamang at hindi po totoo yun. Wala din akong basihan doon, ano? Kaya humihingi po ako ng pasensya at tawad sa kanila. So kayo ba mga kuys, ano masasabi nyo sa public apology na ito ni Badang? At anong gusto mong iparating na mensahe sa hari ng tugma? Kung naman sa loobin mo, comment pa lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.